Hola Bells, may kwento a kiss-kiss. Ako nga pala si Joselito D. Adulag Jr. o si Sir Tolitz at isa akong guro na minsan feeling stand-up comedian sa klase. Kasi kapag wala kang tawa, tulog na ang estudyante. Pero, bakit ba ako naging guro? Siguro dahil gusto kong makahanap ng purpose sa buhay. At naniniwala akong ang pagtuturo ay parang kape. Kahit mapait, gumigising at nagbibigay sigla. Sabi nga nila, ang guro ay tagapaghubog ng kinabukasan. E paano kung kulang sa tulog, tapos baba pa ng sweldo, e di walang kinabukasan? Kami ng B, pero seryoso, promise, mahal ko yung pagtuturo. At ang aking namang ikakwento, ang aking filosofiya. Ito yung magiging atake ko sa pagtuturo. Ito ay existentialism at humanism. Pero, ano ba muna ang existentialism sa pagtuturo? Kapag sinabing existentialism, mga bata, para sa akin, ito ay pagtuturo na nakasentro sa pagkatao ng bawat estudyante. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling bakit, at sariling landas na tatahakin. Ayoko naman silang gawing robot na kaya mag-solve lang ng math, problem, pero walang alam sa tunay na problema ng buhay. Kaya nga sa klase, hahayaan kong magtanong sila kahit yung tanong na, Sir, bakit po mahal ang photocopy? Sir, bakit mahal ang bigat? Sir, bakit ganyan yung mukha mo? La over! No. Sa existentialism, mahalaga na ang estudyante ay matutong maghanap ng hulugan sa buhay. Hindi lang sagot sa quiz. Dahil according kay Edgar Dale, we remember 10% of what we read, 20% of what we hear, 30% of what we see, 50% of what we see and hear, 70% of what we discuss with others, 80% of what we personally experience, and 95% of what we teach others. 'Di ba? Mas malaki ang natatandaan ng isang tao kung ito ay nagmula sa sarili nilang karanasan. Samantala, nasabi ko rin na humanism ang aking teaching philosophy. Kasi sabi sa test, tapos na. Charot, humanism because ang humanism ay parang yakap. Ang ideya na bawat bata ay may likhas na kabutihan at potensyal. Kaya malaking pasasalamat ko kay Ma'am De La Cruz, teacher ko ng grade 5. Siya yung teacher ko sa elementary na naunang nagtiwala sa kakayanan ko. Isang gurong tapat at hindi nagpapasilaw sa tuntab ng mga ginto. Kasi sa elementary, uso yung parangihan ng regalo eh. E talo ko doon bilang batang yagit. Kidding aside, para sa akin, hindi lang ako guro, kundi kasama nila ako sa proseso ng pagkatuto. Ayoko yung spoon feeding kasi ang tunay na pagkatuto ay kapag sila mismo yung nag-e-explore. At syempre, bilang humanist teacher, pinapahalagan ko ang kanilang damdamin. Paano ko ilalapat ang existentialism at humanism sa aking klase? Una, laging student-centered ang approach ko. Papakinggan ko sila at hahayaan ko sila magbigay ng sariling interpretasyon sa mga lessons. Pangalawa, gagamit ako ng storytelling at real-life examples kasi mas exciting ang kwento ng buhay kaysa sa isang boring na lecture. Pero di naman yung 90% kwento, tapos 10% lecture, over na yun. Tapos na yung sa ganong atake. Tapos, danas ko na kasi yan eh. Kaya, mas maganda, ang pangatlo natin, humor. Dahil kapag may tawa, may buhay ang klase. Dahil naniniwala ako sa kasabihan, ang pagkatuto ay parang pag-ibig. Hindi dapat pinipilit, dapat gusto mong nararamdaman. Atake! Sa huli, ang klase ay hindi lang tungkol sa pag-memorize ng dates o formulas. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili, sa iba, at sa kung paano ka magiging mabuting tao. Gusto kong iwan sa mga estudyante ko ang ideya na hindi lang tayo narito para pumasa, kundi para matuto kung paano mabuhay ng may malasakit at purpose. At kung may exam man ang buhay, sana multiple choice na lang para may tsansa kahit walaan lang.